Iwagayway na ang bandera, rock and roll hanggang umaga. Bosesan na naman. Wow, sa miss Ano you! na? Naka-gender reveal blue ka na Correct. naman. Of course, ako po I am wearing Levi's. Fully sponsored po ng Levi's ang aking outfit, diba? It's giving millennial tito Pwede. na pupunta sa binyag bukas. Pwede. Denim on denim, it's giving Saudi circa 1986. I love it. OFW. I love it. At ikaw naman, of course, kitang-kita po natin dito ang babaeng nagpatibok ng puso ni General Cho bago niya niluto ang manok. Ayan. Oh. Oh, ang tagapagmana ng Angbiten, Hopia Fortune. Diba? Ang Yan. nagsabi na Chun-Li, visuals ko yan, wag mong nakawin. Yan. At ang unang nagsulat ng mano po. Oo. Diba? Na ngayon ay Mano Pa. Kaya yung sugod, subo talaga mga yun. kapatid. Subo, mga kapatid talaga. Tayo ay yun. magsama-sama. Huwag natin ituloy kasi yung National Historical Commission. Kaya na naman, magme-message na naman sila sa amin. Na by the way, ginawa kang meme, diba? Alam mo yun? Nakita ko nga. Diba? Yung sabi nila Pacquiao and sinuportahan nila yon. True, oo. No, Ang sabi nga nila, I thank you, Miss Tuesday. God bless you. God bless us And all. fuck you too. Charos. Wait, pag-usapan natin. So, kinanta natin yung sugod, mga kapatid. In case you missed it nung 4-way episode namin, very briefly, sinabi ko na siya na ang bagong vocalist ng Sandwich. So, Yeah. can you expound some more? Because this is a very, very big deal. Yeah, yan, one afternoon, si Mike D, which is the original drummer of Teeth, na pedicab din and Sandwich, sabi niya sa akin, oy, meron kaming gig sa ganito. Absent si Raymond Marasigan, which we all know is, Pag nag-a-absent talaga, napapaltan, no? ganun talaga, wag ka nang kasi hoy! Ayan na naman, re-reddit na naman. Hindi ko na ma-explain. O mga kamag-anak ko, hindi na ako kinakamusta, tinatanong kung okay ba kayo ni Makoy. Yung parang wala na silang paki sa akin. Okay. Oo. Oh, and then, Ayun, pagka-message niya sa akin, akala ko scam. Alam mo yung gano'n. need cash. Oo, bakit ako, of all people, una, babae nga ako. Although minsan mukha rin akong lalaki. Oh, Gano'n. that's true. True. At mas lalaki pa ako sa mga iba dyan. Hi! Well, Charot. mas lalaki ka pa sa akin. True. Oh. Actually, malaki talaga ang ko. Ha! Ego. Okay, di ko Hindi din natin natapos yung kwento. Okay. Tapos, So, ayan, di pagka-message niyang ganyan, hindi ako agad naniwala. Kasi nga, malaking deal nga niyan, sabi mo, di ba? Malaking banda ang Sandwich, maraming followers, sikat, etc. Pero tinapangan ko na lang. As always, lagi na lang dinadaan sa confidence. Diba? Sabi nga nila, diba, jump off the cliff and then assemble the plane as you fall. Yes, at sabi din nila, the quick brown fox Jumps over the lazy, lazy- politician. Yes, that doesn't come to work only online. Ha! Diba? Charos. Because the force majeure. Yes, is to be with you. The force to be. Yeah. Yeah. Basta. Bigla The lagi Star Wars. force is foreskin. Yes, Okay, so kamusta ka naman ngayon? Kasi alam ko, alam nyo guys, gusto ko i-congratulate ang Dog Show Divas kasi it's more than a podcast na. Yes, thank you. Ang dami na nangyari sa mga buhay ninyo. Hindi ako maso-surprise kung tatakbo ka na rin next election. Sana, pero siguro sa fire exit muna. And hopefully, hindi ako madapa. True. At hindi, na ang kamay ko na sugatan. Talaga naman. Oo. Pero yes, I think when this airs, nag-i-air na po ang The People Have Spoken. It's GMA's newest original game show. It is arguably my biggest break so far. It's on a Saturday at 6:15 p.m. bago magpepito Manoloto. It's a very Prime big time. deal. Prime time, di ba? Yes. Ang host nun ay si Heart Evangelista and si Sean Lucas. 4 po kaming celebrity peeps. Ako, si Joy Barcoma, si Tim Yap, at si Janina Chan. I am having the time of my life. I'm sure. We filmed, in the last 2 days, we filmed 3 episodes. Ang gagawin lang namin doon, in a way, medyo magbibigay ng advice, medyo manggagago, pero like, mag-i-improv lang kami. Oh. Meron mga tinatanong sa mga tao, like kunyari, papautangin mo ba yung magulang mo? So, oo, hindi, then whatever. Then mag-i-improvise na kami ng sagot namin. So, puro surveys, tapos magbibigay kayo ng possible answer. Correct. True in ka dyan, bakla. Ang dami mong alam sa lahat ng dapat ka na itumba. Ang ang saya-saya. But yes, panoorin niyo po, The People Have Spoken every Saturday, 6:15 p.m. I'm having the time of my life. Everybody, palakpakan nyo si Bao sa kanyang napakagandang trajectory sa kanyang career. Salamat. Pero, dahil nasa usapang sandwich tayo, Ayan, oo. what is your sandwich of the moment? My sandwich of the moment is cucumber sandwich. Wow, talaga? Yeah. Ah. Kasi mapagpanggap siyang healthy. Charot. Pero ang totoo
totoo, punong-puno siya ng cream cheese, ng mga anisa, Wow! ganyan. So ako, mahilig ako mag-start ng mga diet or mga healthy stuff. Tapos hindi ko siya napapangatawanan. Parang hanggang 1 linggo, 2 linggo lang. Tama naman so, very yan. cucumber sandwich. Ako naman, sobrang hindi ko alam. Bumalik ako sa Clubhouse sandwich phase ko. Specifically, ang Clubhouse sandwich ng Wildflower. Medyo Wildflower fan ako. Grabe talaga. Well, actually, wag niyo masyadong orderin kasi baka maubusan ako. Pero, ang sarap-sarap ng Clubhouse sandwich. Because feeling ko rin, parang hindi ako makapili lagi. Gusto ko ba ng chicken sandwich? Gusto ko ba ng egg sandwich? Gusto ko ba ng ham? Pwede namang all of the above. Pwede lahat. Sa isang sandwich, ilagay mo lahat. Diba? Oo. Pati si Tuesday pwede mong ilagay because she is technically a sandwich. A part of it all. I'm one of the bread that holds it together. Nice! Sama. Diba? I love it. One of the pieces of bread. As a culinary ka dyan. True, bread. Spare me a piece of bread. Ayan. Pero ito kasing pagiging musician mo and technically you are in your rocker era ulit. Saan doon nagsimula? In terms of like sensibilities ng music, like artistry, how did this all come about and now we are getting this particular sandwich piece? Oo. Una sa lahat, huwag kayong magdodroga. Ha? Charas. Wala siyang kinalaman doon sa question ni Baus, pero marami kasing na-associate ang rockstar life into excess. Okay. Yang nagiinom, buhay gabi, yosi, etc. Ako po ay tao na wala lahat yon. As in, hindi ako mahilig magpuyat. Yung iinom ako, yung pakit na inom lang, yung isang sip lang, tapos naglalasing-lasing ka, oh my God! Yung gano'n. Kaya para lalo na kung may crush ka, hindi ko alam kung saan ako nakauwi. Hatid mo ako. Charas. Gano'n. Sabi Hindi ako nila lasing ganon. ba to o may rabies? True, or may sakit. Pwede. Oo. So, ganun, nag-iinarty-arty lang akong rockstar. Pero in truth, sobra kong corny na tao. Maaga natutulog, nag-healthy living, yoga. Sinong rockstar ang kilala mo Diba? na, nagaganon. Pero wala yan sa hinagap ko na yan ang kararatingan ko. Tapos ano lang, siguro I've always been fascinated with the whole lifestyle. Yung buong eksena. I'm a groupie kasi. I started to be in the scene as a groupie. So ano yun ang ways mo para makamit ng boys? Sharing! True. At saka yung parang sa banda kasi hindi ganon. Yung I like you. Walang ganunan. Eh ano? Sa banda iba, parang, ang galing mo mag-guitar. Bye. Tapos alis na. Ganon. Para habang buhay kanyang next gig, pag nakita ka niya, you're the girl who said, I'm good at guitar. Ayan! Gusto ko yung impression natin of like the bros. It's always about the choreography of the upper lip and how heavy you need to make your throat to be. Di ba? Yeah. Laging ganito dapat, parang kailangan tayo mag-jam right now. And then, hey, I like Slapshot too. Oh, dude, pare, chief. Ayan. Diba? Chief, bro, I mean, come on, diba? It's always in the upper lip. Again, para sa ating mga mask for mask, I mean, all the action happens here. Like, dito lang talaga siya eh. Parang ganito lang, diba? Yes, bro. Kailangan sabi mo yung letter S nang hindi nagdidikit yung upper at lower dapat lip. medyo galit ka sa vowel kasi dapat ganito kasi the more you pronounce your vowels, the more homosexual you're going to be. Yes, huwag mo sasabihin yung vowel kasi vowel nagamot. tumawid. Nakawamatay. Huwag kayo sabi sa'yo, huwag magdodroga Correct, Yun pa rin ang central team. Huwag magdodroga. Pwede magbanda ng clean. Totoo. Speaking of clean na banda, ako po ay nag-perform sa Battle of the Bands nung high school ako. So medyo memorable siya for me kasi nung second year ako, nung una ako nag-try ng Battle of the Bands, nakalimutan ko yung lyrics. At yung song namin was Parokya ni Edgar, yung Pinamahal kita, pati ka maniwala. Correct. So may nakalimutan akong verse. And I was Pagkaka-deliver, wala. Parang Regine. very syempre, may tayo kumulot dahil tayo ay parlorista. Parokya ni Regine. Diba? Parokya ni senior stylist. Ang ganda. Anong nangyari nung nakalimutan mo? Pero nung third year ako, nag-bounce ba kami, nanalo kami first place. Sorry. At ang kanta na pinagpanalo nyo ay? Of course, I'm a little teapot. Nakakainis. This is my handle, this is my mouth. My mouth. When the water's boiling, hear me shout. Diba? When all else fails, go back to a nursery rhyme. True. Pero masarap talagang magbanda. Alam mo, Yes. iba talaga yung binibigay niya sa aking pleasure. Kumbaga sa iba kong trabaho. Tapos in true high school fashion, so meron kaming drama nung bassist namin kasi parang yung bassist namin nung high school, medyo umamin ako sa kanyang crush ko siya. Tapos so, isipin mo like bandmates kami for 2 years, hindi namin iniimik yung isa't isa. So, parang I'm just like the vocalist of like, oh my God, we don't talk to each other but we always win. Ang ganda ng I guess fantasy. you do need a little drama to win a trophy. Ang taray. So, hindi lang tambol ang pinapalo niya, ikaw din.
Pero ngayon, engaged na siya. I-out ba natin siya? Huwag na, kasi Oo. out na siya eh. Okay. Out na, akala ko naman hindi na out. Na-out natin accidentally. Oo, don't do that, ha. Don't out somebody accidentally. Correct. I wanna out with somebody. I Mali. wanna feel the heat. Hindi heat yun, hilang. Oo. Yung gusto mo maramdaman yung lalaki, I wanna feel the heat. Oh my God, can I just say, pag tumatawa ko ngayon, pag nire-review ko yung mga podcast episodes, sobrang nagmamarka na sa akin yung sinabi mo na pag tumatawa ko, para kung sa dulo may tinatanong. Ganyan, kinukonvince. Nagtatanong kasi ako kung may right med ba nito. Ayan, oo. Dapat kasi uma-agree kayo, kumo-concur kayo. Ganun ang exchange ng energy. Isa pang commonality natin, I think, ay pareho tayong science high school. Gusto ko muna malaman, paano yung test-taking entrance exam process nyo? Kasi kami, 2 written exam, and of course Okay. sa dulo, a Q&A, a live interview, which of course was my favorite part. Yes, paandar kasi yun eh. Correct, Doon ka diba? magpapakitang gilas. Oo, doon mo ipapakita na hindi ka lang matalino, bakla ka rin. True, oo. At bakla din yung interviewee, so achieve. Approve ka agad. Una salita mo palang me. Check. Check! Oo, wala Section na. 1. Oh. Mahirap. Paano sa'yo? Nakaka-pressure. I'm sure naramdaman mo yan. Yeah. Nung nag-aaral ka, tapos hanggang sa pumasok ka na ng college na, ay, science high school, may pagkwento. Hindi nila alam kasing bobo din nila tayo. Oo. Hindi naman po ganun necessarily. But I think the only difference sa atin, yung training. Yes. Kasi maaga tayo nabugbog sa pag-aaral. So yung may mahihirap na nangyari nung college, minamanina lang natin yun. Yeah, I think medyo nagkaroon tayo ng slight head start or Yeah. slight advantage. Like, I think for 1 semester, nung nag-college ako, I skipped the first math subject kasi like, chika na ako. Correct. And then after noon, parang wala na, bubong-bubong na rin ako sa sarili ko after. True. Oo. May kasama na rin kasing burnout. Parang buong science high school mo, aral ka ng aral. Pagdating mo ng college, gusto mo na lang magbabakla. Which reminds me, alam mo, hindi ko ma-imagine paano ko napasa yung mga exam nung bata ako. Kasi hirap na hirap ako mag-memorize right now. Tapos parang na-realize ko, meron na ata akong ADHD. Parang kanina, di ba, tinatry ko lang ipakwento yung sandwich story mo, naka 5 topics muna tayo, di ba? So paano ko natawid yung mga subjects nung bata ako? Yan, ang value ng youth. Diba? Ate. Lahat ng kaya mong i-accommodate sa utak mo, pwede. Correct. Sa kalagitnaan nun, hinahanap mo pa yung identity mo, yung community Diba? mo, kung sino ka as a person. Ang hirap. Oo. Di ba? Ngayon, ang alam na lang natin, youth. Oh. True. I-youth, hindi na youth. Diba? Oo. Pero tama ka, no? Isipin mo, we go through so much as teenagers. Parang, we form our identity. We also try to the pressure of having friends as well and making sure na hindi mo ma-disappoint yung magulang mo. True. Parang feeling ko, mas pasabog yung version ko nung bata ako kaysa ngayon. True. Pwede ba tayo revert to old self? O, parang si Mona rin, si Ramona, si RC Munoz, ang sabi niya sa interview niya, parang I kinda wanna go back to my original self. Reset ang Diba? gusto ni RC. Factory reset. Factory reset. Huwag ka naman bumalik doon. Ang daming may cash sa'yo, boss, ha? No, Sinasabi ko sa'yo sa Comsec, kulang na lang hubarang ka na nila. No. Mga mommies, stay there. Kumalma kayo, mga ate. Mga daddies, well, you know where to call me. Ay! Charing! Pero, boss, may question ako. Nagka-girlfriend ka ever? Never ako nagka-girlfriend, pero nagkaroon ako ng sobrang lalang crush sa isang girl nung grade 6 ako. Alam mo, when people go through like an experimental phase when they're like, I don't know, like malapit sa high school, like some boys maybe explore the company of other fellow boys. Ako, I've always liked boys, pero nung grade 6 first year high school ako, nagkaroon ako ng crush na malalay sa isang girl. Kasi binili ko siya ng flowers. Nakakatawa pa. Nung nalaman ng mga magulang ko na meron akong crush na babae, sobrang all out sila. Like, ibili mo siya ng ganyan. Bigyan mo ng chocolates, bigyan mo ng bulaklak para sila, ito na yung chance namin para hindi maging bakla yung anak namin. Well, guess what? Guess what? Mali kayo, nanay and tatay. Isa kayong malaking failure. True. At baka yung babaeng yan ang dahilan pa bakit naging bakla si boss. Pero nalala ko yun kasi I think that time I was also questioning my sexuality. And it was so nice to feel my mom and dad's support and appreciation. Kasi parang siguro ang tagal nilang pinagdasal na sana magkagusto ako sa babae na parang ito na po yung pinagdasal namin kay Lord. Talagang all out Tapos sila. hindi nagkatotoo. Hindi nagkatotoo. Oh, I'm sure they're equally proud of you kahit ano man yung naging choice mo kasi ikaw yan. 'Di ba? I'd rather have a kid na authentic sa sarili niya kaysa naman yung nagpe-pretend na matanggap. Ganito kasi yun. Ito na naman naging seryoso na naman. Ganito kasi. Eh ikaw, physically, you do present yourself as someone who owns a Yamaha Mio. Diba? Oh. Ang pangalan ko
talaga ay ubitua. Ubitua. Di ba? Oo. Ikaw wala naman ever since hetero talaga. Oo, hetero talaga. Ang feeling ko talaga, marami akong kaibigan na mga vacular. Tapos may time talaga na padip din ako dun sa fag-hag type of girl. Correct. Kasi parang pagbata ka, yung pwede to, mababago ko siya. Ha! May ganun kapag imagine na, pogi to si ate, pwede pa to, mababago ko siya. First of all, the whole Oo. statement na pogi tong si ate, maling-mali. Kaya nga, ibig lang sabihin, bata kang tanga-tanga, di ba? Tapos napatingin, Science high pero tanga. sa pag-ibig lagi ganon. Correct. Pag matalino dito, pagdating dito, tanga-tanga. Oo. So pa-hope ka, di ba, babaguhin ko to. May mangyayari talaga dito. Baka pwedeng maging kami. Tapos tumingin ako sa daddy ko, bakla wala ka ng weapon para mabago mo siya. Wala ka ng weapon. Oo. Wala, oo. Kasi pagka nalasing, malay mo, maging marupok. Kasi may pag ganun kang hope. Correct. May mga pag mas mababa yung inhibition, baka True. naman. Di ba baka naman matinis lang ang boses. Sa true, wag mo na Diba? masyado husgahan. Correct. I mean, Oo. parang isipin mo, like, ganito itsura ko, tapos meron akong gusto sa girl, di ba? Parang, babe, babe, your boobs are so big. Oh my God! It's so wrong. Like, I can't even sell it, di ba? Oh, pero there are lots of relationships like that. Correct. And we're not saying that it is wrong. Pwede mo mahalin kahit sino. Gender Diba? fluid Correct. na. Yun ang maganda na. Kung gusto nyo magpakasal para makasave kayo sa ifa-file nyo na tax, I say go for it. Correct. Maraming nagpapakasal for tax exemptions. Diba? May Correct. mga nagpapakasal nga sa tulay. Diba? Sa Correct. mga building. Oo. Yung mga tao na yan ay dapat ipatingin. Charos. Charos. Hindi ko rin alam kung ano bang meron anong amats nyo, bakit nagpapakasal. Mrs. JX Building. Charos, paano kayo naging ganun? Nagpapakasal sa tulay? Oo, legally yun na magpakasal sa structure, sa lake, sa forest, pwede yun. Parang gusto ko magpakasal sa Dolomite Beach. Yan. To remind myself that life at the end of the day is artificially corrupt. Ayan. At saka ako gusto ko magpakasal sa isang mall. Ah. Yung estansya, kasi para makabawi ako sa kanila sa mga pinagsasasabi natin. Stansya, bigyan nyo na po siya ng brand meal. Gagawin niya po lahat para lang po makabawi siya sa inyo. Pagka tinao talaga yung mall na yun, magpasasalamat kayo talaga sa akin. Yan, sayang. Gusto ko na sa'yo sila magpapasalamat Sa pag akin tinao. Ako talaga yung rason. Binaba mo nga sila, di ba? Sorry po. Oh. Kayo lang. Walang kukwentuhan lang po kami. Kayo naman. Oo. Pero babawi talaga ako. Giisip pa ako ano ako magpapakasal sa Shangri-La or sa Oy, estansya. Nax, mawi naman tayo dyan, Mi. Nire-review ko kasi tapos nagsusulat ako, wag mo nang gagawin yun. Charot. Parang siguro magpa-live podcast recording tayo sa Shangri-La. Bumawi ka doon. Tapos Oo. hindi ako magpapabayad. Tapos, Ganun na lang. isang interviewin natin yung manager on duty. True, tas wala Magpuksaan kayong dalawa. Wala tayo sasabihin ko, puro papuri. Ang ganda-ganda po sa Shangri-La, gusto po namin yung mga escalator nyo na talaga nga naman pong malulula ka. True, Na ito oo. po pala ang aking magiging bagong mental health issue. Correct. Tinalo niya yung Mount Guadalupe, yung akyatan ng MRT. Yung taas ng escalator, yung parang Oh mapapakwestiyon my God, ka sa buhay. let us know in the comments kung ano yung mga nakakalulang stairs, nakakalulang escalators, mga honorable mention dyan, Shaw MRT, Yan. Guadalupe MRT, Shangri-La escalator, let us know kung saan pa kayo Correct. nalulula. Yung overpass sa Commonwealth malapit sa Ever Gotesco, dahil 6th floor siya, te. Te, pagdating mo ng taas, lusaw na yung make-up mo, iba na. Let Oo. us know po ang mga nakakabaliw na escalator, di ba? True. Pero yan, tingnan mo, escalator lang, overpass lang, nagre-reklamo na tayo kasi mahirap talaga ang buhay. Naman. So, mahirap talaga. Konting slight inconvenience lang magpa-flare up yung inis mo. Ang init, ang hirap ng buhay, o iba-ibang pag-deal ng... Ako kasi senial ako eh. Okay. So, nasa gitna ako ng Gen X at saka Millennial. 1980 ako. So, Ako yung pag-deal 1991. ko ng problema, iba. Iba-iba. Which is good kasi again, nagkakaroon tayo ng conference, ng convention, ng mga iba-ibang how a particular generation will deal with a specific situation. For example, papasok sa weekend. Or Ay, kailangan oo. magtrabaho sa weekend. May memo na dumating, Diba? galing Kailangan HR. magtrabaho sa weekend. Ang Gen Z, feeling ko, papasok sila, pero magpipickleball muna sila. True. Oo. At saka magdadala sila ng malaking matcha. Correct. Oo. Yung mga millennial, papasok sila, pero the whole time, masungit sila, magrereklamo sila. Mula guard pa lang hanggang makauwi, magagalit sila sa lahat ng nakikita nila. Correct. Pero papasok. Papasok naman. Yun ang importante sa millennial. Responsable kahit maasim. Correct. Ang mga Gen X, hindi papasok, pero magpapadala ng pizza. Ayan, magpapadala sila ng Ambers. Correct. Yun ang importante, yung spaghetti na may slice hotdog. Kasi alam nilang wala silang ambag, alam nilang hindi sila matalino, pero magpapakain na lang sila. Ayan, sorry sa mga Gen X na natamaan, Sorry, kayo yun. nagkamali ata, magpapakain sila ng food dahil hindi yung magpapakain yung boss. Sorry. Linawan mo, baka mano-pana Linawin naman. lang po namin. Linawin lang. Linawin lang Oo. namin. Eh, paano yung boomer, boss? Sa Monday, pagdating niya, ay,
pumasok pala kayo nung weekend. Tapos natawa siya. Out of touch yung boomer kasi golf ng golf eh. True. Oo. Tsaka wala siyang Facebook. Meron siya smoke signal. Diba? Wala siyang Facebook, meron siyang kabet. Meron siyang Porsche na fully paid. Fully paid. Oo. Oo. Fully paid kasi mababa yung pasweldo niya sa mga pumapasok ng weekend. Kaya siya True. nakabili ng Porsche. Ayan. So, sa mga boomers na natamaan, again, like the National Historical Commission, fuck you you. po. Ang dami ko lang kaaway sa Reddit. Charot! Mga kaaway ni Tuesday Vargas, Estancia Mall, Shangri-La Mall. Mga boomer. Mga boomer. Diba? Mga tibo. Uy, kaibigan ko kayo. Huwag tayo mag-away. Oo. Gustong-gusto ko yung favorite ko pa naman yung strumming my pain with your fingers. Mali pala yun. Chares. Ano ba, Baos? Come participate with me in this song. Singing my Life with his words. And then I said it was killing me. Wala namang gano'n. Guitar! Ang mga bakla kasi spirit fingers. Yeah, kailangan gawing gitar-gitar ka sa air guitar. Diba? Ganun. Oh my God, speaking of fingers, I don't know ba't ito yung naisip ko. Diba dati, nung 90s, yung mga news headlines kapag New Year, mga batang nawalan ng daliri. Diba? Tapos may commercial na nananakit. Naglalagay po ako ng pulbora Oo. sa paputok. Diba? Tapos i-blur pa nila yung natanggal na dali. Parang alam naman po namin kung ano yung wala na doon. Huwag Kayo nyo na naman. ipakita. Pinakita, diba? Alam na, binlur nyo, nahiya pa kayo sa amin. Diba? Kasi usually yan, Baos, kaya napuputukan sa kamay kasi sinisindihan nila sa kandila tapos naglalaro puputok to, pak! Wala na akong kamay. Diba? Ala. Oh, yun Diba? na. Bagong taon, bagong kamay. True. Wag na ganon. Diba? Alam ko June pa lang, pero ba't bagong Paano tayo na, sorry, mahilig mo kasi kami sa putukan. Lalo na kung sa loob. Ay! Putukan sa loob kasi minsan, I don't know how to save ourselves from this topic. So I'm just gonna say it. We are talking about, of course, the process of insemination. Yes, yun na yun. Wag na natin iligoy. Teka, ang layo na natin. Nagpunta tayo sa workplace, napunta tayo sa putukan. Ituloy natin. Oo. Hindi, pero pag nagtatrabaho kasi, kaya natin to nadideal, ang dami nating nakaka-work na iba-ibang generation, lalo na sa industriya na to. Yung showbiz kasi, lahat ng edad present dito. Your bosses are either boomers Correct. or Gen X people. Then the main parang characters in a series or whatever show ay mga Gen X to millennial. Correct. Tapos yung mga natin, mga Gen Z, sila yung mga papasibol pa lang na mga part ng industry. At iba talaga yung galawan nila sa opisina. Oo. Ako, mga katrabaho ko sa podcast namin, puro bata. Actually, I wanna know, ano yung mga natututunan mo na absorb mo being in a workplace na medyo predominantly Gen Z ang demographic? Pag tinanong mo sila, one word ang sagot. I love Laging ganun ang sagot. Pag Gen X ang tinanong mo, super explain. Ganito kasi yan. Channel yan, Baos, this is what we need, etc. etc. Pag Gen Z tinanong mo, K. That is a full sentence K na, is guys. the one, K, that one letter is a full sentence. Marami ng konteksto yun. Depende pa kung capital or small letter. May meaning yun sa kanila. Yes. So, dapat maging patient ka kung hindi mo sila kaedad, paisip ka tuloy, anong meaning ng K na to? And utang na loob, pwede ba maglagay tayo ng emoji kung hindi kayo galit? Kasi pag walang emoji, hindi ko alam, galit True. ka ba? Oo. Diba? Magsasapakan ba tayo sa Ace Hardware after? Oo. Diba? Tsaka kung wala kayong maisip na emoji, di go for the default talong and tubig. Kasi that will make me happy. Yes, and that conversation will extend the life That- of your relationship. And your family name. And the insemination discussion. Charan! Ay, puro kabay-buo yan. Oo. Pero ikaw, anong particular workplace habit ngayon na ikaw ay nag-age na, na pa na-realize mo, ay, tama nga pala yung sinasabi sa akin ng mga magulang ko before. Kasi eventually, ma-realize mo, okay, meron naman palang kernel of truth Yes. yung mga kuda nila sa akin nung bata ako. Totoo. I think ito, come to work ready. Ready in a sense na hindi lang yung handa kang gawin yung work. Yung open yung utak mo. Dati Aha. kasi, tendency to ng mga tao na mga palaisip or Alam ko na yan. Okay na yan.
ako na bahala, etc. Ganito, ganyan. Come to work with an open mind, sasabihin mo sa sarili mo, hindi ko tuloy talaga alam to, pero gagawin ko. Yes. Kung yun naman ang makatotohanan. Dati kasi parang bida-bida ka, tapos gusto mo lahat gawin. Ay, hindi ka po si Jesus. Oo. Huwag kang tumawid sa tubig. Actually, sinabi yan ni Cynthia Erivo, close kami, sa isang interview. Sinabi ni Mari, Tuwing tatawagan mo siya, hindi hello. Diba? Charat. Diba? Ano sabi ni Cynthia? Sabi niya, sinabi niya na, she makes it a point to not feel like she has to be the smartest person in the room because there are a lot of collaborators who have their own specific kind of intelligence that can help you, inspire you, transform you, na parang go to a setting prepared but also just be prepared to be affected and to also learn from the people you are working with. Totoo. Kung pwede mong iutos sa mas mahusay na magagawa ng mas maganda, gawin mo na. Yung mga dati kasi parang dahil alam mong magagawa mo ng maganda. Gusto mong kunin lahat. Guilty Paggawa ako mo dun. sa, iutos mo sa iba. Halimbawa, naiihi ka, papiga mo yung pantog mo sa ibang tao, ganun ka ka-dependent. May sakit ka, hindi ka Diba? na gumagalaw. Tulungan ng pantog for nation building. True. Parang Pisain ilang mo. plataforma mo pag nagtumpakbo ka, di ba? Yeah. Sama-sama po tayong magpipigaan ng pantog. True. Ang tatayo kong party list ay piso para magkasuso. Charas. Mag-aambaga ng buong sambayanan para magkadede ako. At madedepende natin ng national economic status sa number of areolas na I meron love ako. it. So if I have 6, mukha na akong bulugan na yun, ibig sabihin maunlad na ang Or bansa. pwede ka ng baka. Pwede na akong baka, oo. At tatawagin talaga nila akong corned beef. Pakyo ulit, oo, sa inyong lahat. Oo, kayo talaga, wala kayong tigil. Hindi naman lang, sosyalan nyo naman ako, Delimondo, gano'n, ha? Trep! Oo. So pero kahit naman mahirap ang buhay, dapat i-remind pa rin natin ang mga sarili natin na pwede pa rin tayong fumantasy. True, para ma-survive natin yung araw-araw, hindi tayo pwedeng puro yung realidad lang. Kailangan may escape. Correct. Ako ang fantasy ko lately, nalaman ko lang sa family ko na tausog pala kami, yung bloodline namin, na tumawid-tawid kami ng mga karagatan at meron kaming royal blood sa ano. Pasabog. Ang tarip. Kaya pala nung unang beses ako nakatikim ng caviar, this is me. Sabi ko, hoy, charas. Sabi ko I'm home. I'm home. Yeah, I used to be eating this back in the day. Wow, charas. Tausog na naging English. Yung Tsaka- luma-luma. Kailangan ng tausog tsaka caviar. Di naman nila alam yung ano. Pero anyway, natuwa ako dun sa fantasy na-imagine ko yung sarili ko na I'm a tausog princess, crossing the seas from Indonesia into the southern Philippines to make come all the oil in the Mindanao region. May oil kasi sa South. Gusto kong mabutas yun at akin lahat ang pera. Ganon ang mangyayari. Ito kasing pa-fantasy na to, kinwento mo to, nakita mo yung post ni Eva LaQueen, di ba? Nakita ko si Eva LaQueen, sabi niya, alam mo, feeling ko talaga, ang fantasy ko ay aaminin ni mama na ampun ako at anak ako ng royalty. Ganon. Ganon. Ang saya. Ako ang fantasy ko, meron sana akong franchise ng Dunkin' Donut, ng 7-Eleven. Mang Inasal. Yung kukubra lang ako ng pera para hindi ako masyadong pressure the racket ng racket for the money. Diba? Parang Rumaraket ka for the money. May bayad pala to. Ay! Akala ko ano katuwaan lang. Fuck. Gusto niyo yan, napaniwala ko kayong hindi ko alam na may bayad to. Baka hindi may bayad naman to, pinakain ka naman namin. Uy, ang bait ng dog show divas, ang dami nilang pera. Nice! Gan tayo eh. Oo, actually magpapadagdag ako. Ha? Diba? Dog Show Divas 1, Estancia 0. Okay, sorry, wala silang budget. Ayan na naman! Ayan na naman! Away na naman! Oh, sorry na, alam mo, purong-puro na ako sa kumbaga sa bingo, ano na lang. Dito na lang. Isa na lang. I will give you the opportunity Okay. to dig yourself out of this hole. Okay. I know you are a musician. Aha. You are a lyricist. So let us use that particular strength of yours for the purposes of Estancia. Gawan mo si Estancia ngayon ng jingle. Oh, sige. In 3, 2, 1. Sandwich na rin. Sugod mga kapatid, tayo na sa estansya. I love it! Yun ang nagdala dun. Okay, yan na. Meron na. I-clip nyo na lang po yun, Estancia. Pwede nyo nang gamitin yun. And again, I'm sorry. Nililinaw ko lang. Diba? Kung si Joy Barcoma galit lagi sa Bell, si Tuesday Vargas galit lagi sa Estancia. Wag, hindi na ba? Alam mo, pag ako talaga
Talaga naging billboard ng estansya. This is the day that the Lord has made. Pag Oo. nagka-billboard ka sa estansya, yung soundbite, yung quote lagi, I'm home. I'm home. Tapos may caviar ako hawak. Parang talagang match na match. In Tausug image. Regalia, and then the caviar, tapos estansya. I'm home. Very inclusive. Alam mo, nakatipid kayo ng advertising agency, gawin nyo ng campaign yun. Ang ganda. Sobra, ito na yung creatives na kailangan nyo to lift the Ayan na naman. May masasabi na naman ako. Quiet na. Okay, so Estancia, we love you so much. We love you so much. And again, I'm sorry. So, ngayon maglalaro na po kami ng game. So, in the past episode with Joy Barcoma, meron kaming debate wherein we had to incorporate certain words na kinuha ng aming team na para gaguhin lang kami. But this time, instead of having debate topics, we have collected some of the internet's most pressing questions. Are we Ayan. gonna answer the questions? No. But are we gonna judge the questions? Yes. Okay, so madali lang to, Boss, kasi ito yung mga common prompts, yung mga laging sinasearch ng mga tao, mga laging curious sila malaman kung ano ba yon. Wala kaming maidadagdag sa ikagagaling ninyo. Correct, diba? In fact, lilituhin pa namin kayo. Lalo kayo maguguluhan pagkatapos neto. Yun ang goal natin dito. Ang goal is, diba, total marami ng kaguluhan sa Pilipinas, dadagdagan lang namin. True, sa dami ng iniisip nyo, eto pang isa. Bibigyan pa namin kayo. Oo. 25 lang ang anxieties mo today, gawin nating 26. Yeah. Oh, 'di ba? So merong words dito na kailangan naming i-integrate sa aming arguments or sa aming particular statement. For example, ang Tubol. nakalagay na word ay tubol or tukmol. Tapos Oh. ang tanong ay, where is my mom? Okay. Ilalagay namin yon. Your mom is nowhere to be found because isa kang malaking disappointment, magastos ka na bata, bastos ang bunganga mo, at ikaw ang pinaka nakakahiyang tukmol sa bansang ito. Ganon. Ayan, oo. Sana hindi ka na lang naging bata, naging tubol ka na lang. Kung sa akin napunta yung tubol. Correct. Ganun po yun. Okay, in-explain lang namin yung mechanics. Correct. So, bawat piece of paper has 2 words. So, Okay. if I take the first word, the one that is left will go to Tuesday. So, pwedeng pahirapan ko si Tuesday kung mahirap yung isang word, or kung feeling ko bobo siya sa topic na to, pwedeng kunin ko yung mas mahirap. At kung feeling niya bobo ako sa topic na yun, pwedeng niya akong pahirapan pa Okay. lalo. So, ivilan to, ivilan. Ivilan, Oh, okay. Ang ating prompt ay earthquake near me. Ayan. Isang Google search term. Ano ang masasabi natin sa mga taong earthquake near me ang hinahanap? At Okay. kailangan natin Bakit? Ang hirap. Nakita ko sa facial expression mo, parang no way out. Ganon. Okay, 25 seconds on the clock. Pakisignalan na lang po ako. 3. Sa mga taong lagi naghahanap ng earthquake near me, naghahanap ba kayo ng batong ipupukpok sa ulo nyo? Kulang ba ang init sa Pilipinas? Kulang pa ba ang nakakalokang gobyerno natin at gusto nyo pang mauga pa kayo ng bad news? Kung ako sa inyo, huwag kayong maghintay ng force majeure na i-Google search kasi yung force pa lang of everything around you, majorly nakakaloka na. So huwag nyong hanapin yan dahil ang totoong sakit sa ulo ay nasa harap mo lang. Mag-stick ka na lang doon sa foreskin kesa Diba? force majeure. Ang hirap. So very obvious ang word na nakuha ko ay force majeure. Ayan. Sino ba kasing nag-google ng earthquake near me? Kung hindi ka geodetic niyan, Sabi ewan nila, ko na bored lang. ako today. Ano kaya yung earthquake near me? Taray, bakit hindi Borta near me na lang ang hanapin mo? Bakit earthquake ang hinahanap Kasi mo? may grinder na for that. Oo, ito, kaya ito yung talaga. natirang word for you. Nakakainis. Earthquake near me, timer starts now. Alam mo, hindi magkakaroon ng earthquake near you kung walang quorum call. Kasi magwo-walk out si Richter. Alam ko yan kasi meron kaming GC. Yun lang. Ang hindi alam ang Richter, bobo. Correct! Diba? Okay. Ayan. So very obvious, ang word mo ay Richter. Charing. Ang word mo ay quorum call. Quorum call. Ayan. Yun ang dapat yung i-research para alam nyo ang batas. Okay, next. Next, ikaw naman na mauna this time. Pick the word. Parang never ko yung ni-research yung pangalawa. Ang next burning question from the internet na aming pinili for this next round ay, what is my IP address? Again, we are going to react to the very famous question of, what is my IP address? Tuesday Vargas, you have 25 seconds to judge this question and put that word into your argument. Timer starts now. What is my IP address is a common question asked
Thank you so much, candidate number 6. Ha? Para ganun yung intro. Whenever you do a visita iglesia, because the iglesia is the spirit, and the spirit is the address. Thank you. So, ang iyong word ay visita iglesia. Bakit ganun yung naisip? Ano ba kayo? Okay. Gustuhin mo yan. Nakakaloka yung natirang word sa akin. Salamat, ha? Gustuhin mo yung i-connect. Go. Okay. Sa mga tao nagtatanong ng what's my IP address, I get it. Maliit ang bato nyo, naghahanap kayo ng banyo because you want to pee. I will urinate. And gets ko yan, kailangan yung ipagpag ang inyong human waste because mahirap nga naman pagdala-dala mo ang likidong maalat na dilaw kapag marami ka pang kailangan gawin. So kung ihing-ihi ka na, I get it. Talagang naghahanap ka ng IP address. Antaray! At kung hindi ka papasa sa IP, sa UP ka Correct. pumantayan. UPIP, we all pee. Yes. And ang aking word ay pagpag. Pagpag. Ang hirap nung pagpag. Pagpag, parang sabi ko, paano ko i-connect yung IP sa pagpag? Oo, paano yun? Ang alam kong pagpag yung pupunta ka ng 7-Eleven pagkagaling mo ng ng mga burol. Ang dami ng kaluluwa sa loob ng 7-Eleven, niligaw lahat doon. Diba? Yun talaga. Kaya po nagsara na lahat ng horror house sa Pilipinas dahil lahat po sila ay nasa 7-Eleven na. Ayan, huwag kayong magtataka kung yung Slurpee lumulutang. Oo, kasi dinala yun ng nagpagpag doon. Correct. Oo. Ang ating sunod na question ay, why is the sky blue? Bakit ganyan yung... Sinong gagong nagtatanong? Ako na pipili. Charos. Binigyan ka ng problema. Na karma tayo, digital. Sabi natin sila mawaproblema. Why is the sky blue? Bakit yung tanong mo ang bobo? Di ba matagal ng blue yan? Wag mo nang tanongin, wag mo nang questionin. May mga bagay sa mundo na wag mo nang questionin. Like, kunyari, bakit si Tuesday ang pangalan? Bakit bakla si Baus? Bakit wala lagi si Makoy? Yan yung mga tanong na hindi natin malalaman kung ano ang sagot. Kaya kung ako sa'yo, okay, mag-focus ka sa mga bigger problems like poverty, telecommunication issues, and ultimately kung bakit walang Soji bill. Ano kaya yung word niya doon? Ang dami na bitawan na. Soji, ang word mo? Telecommunication. Ang turoy! Telecommunication. Okay. Pagka meron ditong mohorovisic na naman dudurugin ko yung papel na yan. Okay. Yung iniwan. Oh. Talaga namang akala ko Pinili ko yung mas mahirap for you, Okay. Mas madali yan. Okay. Why is the sky blue? Buti nga yan ang tinanong ko kesa nanay mo blue. Okay? Kung ayaw mo mag-away tayo, pwede bang gamitin mo na yung powers of teleportation mo at ayaw na kita dito sa harap ko? And again, fuck you. Alam ko yung word mo. Fuck you. Fuck you. That's my word. Fuck you. At ang spelling, P-A-J-H-Q-R. Batman symbol. Yeah. Of course, ang kanyang word ay Teleportation. Ang hirap nun, bakla. Gusto ko pag nag-teleport yung bakla, paglipat niya, ganun babae na siya. Paglipat niya, blue na siya. True. Mama niya kasi, blue Blue. din. Oo. Game. Okay. Next, you pick the word. Okay. Okay, you go first this time. This one is a very popular search entry. I Okay. think everyone can relate to this in one way or another. Ang napili po naming internet search term ay 50 Shades of Grey full movie free download. Walang-wala na ba talaga? Bakit Full na, free pa? Lilibugan na rin lang kayo, ayaw nyo pang magbayad. Ano ba kayo? Gusto nyo pa makalibre, makadukit lang. Kung libog na libog kayo, kailangan ko talaga yung isa't kalahating oras na clip. Wag Buong movie na. talaga, Bi? 10 minutes lang pwede na yun, te. Bigyan ka ta ng link. Oo. Hoy! Ba't yung movie na yan? Maraming mas maganda dyan. Try nyo yung i-download yung Sawa sa Lumang Simboryo. Maganda yan. Okay, 50 Shades of Okay. Grey full movie download. Paano ba to? Okay, sige. Okay. 50 Shades of Grey full movie download. Alam mo, kakapanood mo ng mga ganitong pelikula, parang kagaya din ng nanay mong pinagsasabihan ka. Maduduling ka, kaka-cellphone mo yan. Eto, sasara yung pepe mo, kaka-download mo yan. Dahil knock on wood, pag talagang nagsara yan, paano ako magkakaapo? Yung pisa mo, nurse sa China, tapos ikaw wala kang silbi. Tita. Saan yung pinsan mo sa China, Mi? Sa bagay, Chinese ka nga pala ngayon. Ate na West Philippine Sea. Ayan, ganon. So, I think ang word mo Ay, West Philippine Sea. knock on wood. Knock on wood. Can I just say, Mas salamat. madali yan.
Mas mahirap? Okay, sige. Mas madali yan. Okay. Okay. Sa mga tao naghaharap ng 50 Shades of Grey full movie free download, I see you. Alam ko ang hinahanap mo ay talagang very sought after. Alam ko hindi ka masaya sa Pornhub, hindi ka masaya sa Twitter, hindi ka masaya sa Telegram. Gusto mo the full shebang and fingers crossed, mahanap mo yan sa page 8 ng search results sa Google because I think pag nahanap mo yan, that is ultimately an exercise in patience, hard work, and making sure you earn your keep. Okay, at ang kanyang word ay page 8. Ang hirap bakla, ang sobrang patient nun Oo. Page 2 pa lang nag-give up na ako. Ako, page pa lang, ayoko na eh. Pag wala sa first 3 results, ayoko na. Oo, pagka-click mo pa yung more results, kinakatamaran ko na yun. Okay, Oo. and then of course ang aking word ay fingers crossed. Okay. And for our last, ang re-reacta namin ay pregnancy near me. Oo, kasi kesa yung earthquake near me ang originally kasi ito, when to take a pregnancy Pregnancy test, test. oo. So kinumbay na lang namin ang una at huli. Pregnancy near me, di ba? Bakit kailangan mo malaman kung sinong nagbubuntis sa paligid mo? Oo. Tsaka. Sobrang maritas na yun, yung pangingailam sa... Okay. Oo. Okay. Sa nagtanong ng pregnancy near me, I'm pretty sure bakla ka, inggit na inggit ka kasi lahat ng tao sa paligid mo buntis pero ikaw, wala. Wala ka nang karapatan, wala ka pang kakayanan na mabuntis, so gets ko yan. Pero for now, mag-Chinese garter ka na lang, maging mother ka ron at maniwala kang dead mother, dead all because wala, patay na yung pangarap mo na maging nanay ka. Isa ka na lang, mother, mamshi, mama, I'm sorry, hindi ka magiging pregnant, ikaw ay magiging malungkot. Ang daming chika. Sabi sa akin ng mga bading, who the fuck is this guy? Pride month ngayon, boss! Bakit month ngayon? 5 cancelable takes yung binigay mo. Buti nga 5, hindi 7 eh. Tatanggalin ko yung indigo sa flag para sa iyo, diba? boss. Oo. Of course, ang akin ay yung dead mother, dead all. Ah, talaga ba? Akala ano- ko, ang galing mo naman pagpasok akala mo yun. Anong akala mo? Actually, ang akala ko, ang word mo ay yung ano na to yung sinabi mo? Basta, Lins. Pero ako pala yung nag-iisip nun. Again, I just did that for the game. Sabi ko, okay, kag dead mother, dead all. Pag dead, so kailangan dead dream ng isang taong gustong mabuntis. So bakla yun siguro. Ganon. Pinapaliwanag niya talaga. Gusto niya Hindi, lumabas. kasi feeling ko tatanggalan na yung mga bali sabang we don't own him. Hindi, mahal na mahal ka ng community, nararamdaman ko. Actually, nandito sila. Pasok ang mga bading na haters. Birthday mo bumukas yung LED wall, lumabas sila lahat. Eto, gusto kong malaman kung ano ang... Tawan-tawa siya, di ba? Dahil hindi niya alam paano ko to ipapasok eh. Okay. Okay. 25 seconds starts in 3, 2, 1. Pregnancy near me ang lagi kong sinesearch dahil takot na takot ako sa nanay ko nung sinabi niya sa akin, pag ikaw nabuntis, wala ka ng magulang na babalikan at hindi ka na namin mahal. At ang nasabi ko sa nanay ko, langit lupa, Berna. Umalis ako ng bahay. At naglandi ako. Ha! Charot! So obviously, Love you, Mama. ang kanyang word doon ay Landi. landi. Oo, Then, naglandi. langit, lupa, impyerno. Oo. Naglaro ba kayo ng gano'n? Nung bata Oo kayo? naman, no. Of course, bilang bading, never nila akong pinapunta sa langit. Oo, puro impyerno. Yung agawan base, hindi ako naagawan ng base. Virginity yung naagawan. Hindi, Yeah. charin lang. This game is so fun. Hindi pa rin namin alam what to call this game. I'm sure Christmas parties will be playing this. Yung mga team building will be playing this. For now, ang tawag dito is, alam ko na, ang Ano? pangalan nito, this is called the Estancia game. Can you stand this? Estancia game. Ayan. Please stand this game. Estancia game. I love it. Sorry na talaga, Estancia. Pwede nyo naman kaming kontakin for collaborations. So, niloloko lang na kayo talaga. Yeah, pwede nyo kaming kontakin for collaborations and kung gusto nyo mag-issue ng Sabina. Pwede rin yon. Oo. Actually, patawag nyo kami. Hindi kami darating. Online na lang. Charing! Kaya naman, sugod mga kapatid. Yes, maraming salamat. This is so fun. Nakakamiss yung alam mo, yung okay din yung apat tayo, okay din yon. Pero alam mo, pagkakasama kita, dalawa lang tayo, o kaya dalawa lang kami ni Makoy, iba din yung Oo. flavor. Kasi ba yung apat tayo, ang haba nung podcast. So, sobrang fun. Pero alam mo yung tipong, kailangan before that 8 hours of sleep. Yan. Kasi ubusan lahi yon. Nakakapagod din talaga, pero alam nyo, para sa inyo, gagawin namin ang lahat. Kaya eto ang aking spleen. Charas!
binigay yung denonate. Palakpakan po ulit natin Tuesday Vargas and yung team namin who just decided that, for today, pahirapan natin sila. Oo nga. Thank you, Shishi. Diba? Maraming salamat. We'll see you in the next episode. Goodbye. Bye. Override, please.